Manila Broadcasting Company. Para sa inyong mga kahilingan, mga karaingan, mga katanungan. Ito ang Kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Maing buntagan atong tanan dinhi sa lungsod sa Naval, sa tibok probinsya sa Biliran ug sa tibok kalibutan kutob sa maabot natong Sibiya sa radyo natin Naval. Karong adlaw Bernes, pizza 29 ning buwan sa Abril 2022 ani ang uluhan sa atong mga balita gikan sa PIA Biliran News Center alang sa atong mga balitang lokal. NGCP ni kan sila sa naka-schedule nga kawalay kuryente sa karong adlawng Sabado ug nga adlaw. Unang kaso sa BA 2.12 Omicron sa variant sa Pilipinas nakita sa Baguio City ug Dole Region 8 miauhag sa 800 ka mga bakanting trabaho sa Mayo 1. Ug karon ang detalye sa atong mga balita. Mipasabot ang Biliran Electric Cooperative Incorporated kun Bileco nga gikan sila sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP ang naka-schedule niini nga power interaction karong maabot Abril 30 or Sabado nga adlaw or ugma nga adlaw sa tibok franchise area sa Bileco. Apan sa gihapon adunay masinati nga 11 ug napulo ka oras nga power interruption sa feeder 1 ug 2 sa Bileco sa maong pitsa. Ang feeder 1 makatagamtam sa kawalay supply sa kuryente gikan sa alas 6 ang takna sa buntag ngadto sa alas 5 ang takna sa hapon alang sa instalasyon sa bag-o nga tulo ka units nga 300 kV automatic voltage regulator ug pagpangalisid sa poste. Samtang ang feeder 2 naglakip sa Biliran ang feeder 1 naglakip sa Biliran substation padulong sa Naval, Almeria hangtod sa Sitio Tubig ug Barangay Inasuyan, Kawayan. Samtang ang feeder 2 makatagamtam sa kawalay supply sa kuryente gikan sa alas 7 ang takna sa buntag ngadto sa alas 5 ang takna sa hapon alang sa pagpangalisid sa poste. Ang feeder 2 naglakip sa Barangay Maurang, Kaibiran hangtod sa Barangay Salvacion, Culaba. Kasumpay niini nga 11 na puro ka oras nga pagkawalay supply sa kuryente mao ang paghangyo sa tagdumala sa Bileco sa pagsabot sa tanan niini nga miyembro konsumidor. Ug sa atong balitang regional, may pasabot ang Department of Labor and Employment, Regional Office 8 sa 800 ka mga bakanting trabaho karong maabot Mayo 1, Labor Day. Sa Facebook post sa Dole Region 8, ang 800 ka mga trabaho gikan sa 45 ka mga local employers, iawhag kini atol sa Mayo 1 Job Fair nga ipahigayon sa second level exhibit area sa Robinsons North sa Bukay, Tacloban City. Magsugod ang job fair sa alas 10 ang takna sa buntag pagkatapos sa hamubo nga commemorative program. Miauhag usab ang Dole Regional Office 8 sa mga interesadong aplikante sa pagdala sa ilang daghang kopya sa resume, biodata, mga dokumento sama sa diploma ug training certificates, ballpen ug snacks ug tubig. Og sa atong balitang nasyonal, na-detect sa Department of Health kung DOH ang unang kaso sa Omicron BA.2.12 sa Pilipinas dito sa Baguio City. Miauhag ang DOH nga ang Omicron BA.12.2.12 nakita dito sa 52 anyos nga babayeng bisita gikan sa Finland niadto nakalabay Abril 2, 2022. Wala siya ipaubos sa isolation ug quarantine or ipausulod sa isolation ug quarantine facility tungod kay fully vaccinated na siya sa iyang pag-abot ug walay gipakitang mga sintomas. Mibisita siya sa usa ka universidad sa Quezon City ug miadto sa Baguio City aron pahigayon og mga seminars. Siyam ka adlaw gikan sa iyang pag-abot nipakita na siya sa mga sintomas sa masasakit sa ulo ug pagpangharap sa tutunlan ug nagpositibo sa SARS-CoV-2 gamit ang RT-PCR test tumala pa sa DOH. Naayog nakauli na sa ilang nasod ang mga bisita ni atong Abril 21, 2022. Ug sa gihapon or ang World Health Organization miingon nga kasamtangang dili pa variant of interest o variant of concern ang Omicron BA.2.12. Apan sa gihapon nagpadayon ang pag-auhag ang DOH sa publiko sa kanunay nga pagsulot sa face mask, mag-isolate kung masakit, dublihan ng protection pinaagi sa pagpabakuna o pagpa-booster shot
ug siguro ng maayong ventilasyon sa balay ug trabahoan aron malikayan ang pagkailap sa mga bagong variant sa COVID-19. Mao kadto ang kinatibukan sa itong mga balita gikan sa PIA Biliran News Center kinuning balita ako sila ni Kitaw Tupaz. Para sa inyong mga kahilingan. Mga karaingan. Mga katanungan. Ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Sa makausap pa, may buntagan natong tanan din sa lungsod sa Naval, sa tibok probinsya sa Biliran ug sa tibok kalibutan kutob sa maabot natong Sibiya sa radyo natin Naval. So karon nga buntag murag nagkagurimok dito sa lungsod no kay tungod ganata presidential candidate nga mobisita sa atong probinsya sa Biliran. Then siguro ang uban wala naminaw kata nalisang dito karon sa preparasyon ug sa mga interesadong maminaw sa ipaabot nga mga plataporma sa atong mga kandidato no, mga national candidates. But karon kuan po ni siya, tagalayo ang atong bisita nin tuyo gud ni siya nganhi sa iyang pag-guest sa radyo natin. Kay naka-schedule naman gud siya nga mo ngari. So bisan pag tuwa siya sa layo gingari gud niya iyang obligasyon pagpasabot sa inyo sa mga angay natong mahisayran. So karon nga buntag ang atong bisita is mao si Police Lieutenant Nadel Repalda. Siya ang director sa Biliran Provincial Internal Affairs Section. Then siya po no marag duha daw ang iyang dili lang kay sa Biliran kundi apil lang sa regional. So sir, kaning congratulations no nangari jud ka. Thank you kay tanan sa imong pagngari sa radyo sa probinsya sa Biliran, particularly sa radyo natin karon nga buntag para lang gid aning imong programa kay murag taud-taud na ni sila nga sige pa kanang mahangyo nga mo guest sa radyo natin para masayran sa katawhang Biliranon nga naadi ay ni siya nga section dinhi sa atong probinsya sa Biliran o dili na ta kinahanglan pa nga mo ngadto pa sa regional office kay ni ana ang presensya ni aning serbisyo dinhi sa probinsya sa Biliran. So ang atong guest is gikan sa regional PNP Regional Office 8 nya na-assign sad siya dinhi kay duha ang iyang gidala si Police Lieutenant Nadel Repalda. So before ta mga to sir sa atong mga pangutan na mangayo ni sa hamubong opening statement gikan sa imo. Okay, sir. Okay, thank you, ma'am. First of all, thank you very much for your invitation. So, in a way, I have already introduced. By the way, I am Police Lieutenant Repalda. I am the Provincial Superintendent of Biliran Provincial Internal Affairs Service of the Philippine National Police. Ang among opisina, makikita niyo sa loob ng Biliran Provincial Office. Our office was created by law according to Section 39 of Republic Act 551. So I was assigned here last August 5, 2021. I think it's more than 7 months that I am here, and I find the place very peaceful. So sir, kani siya naghisgot ang talang Internal Affairs Service. Unsa gyud ni siya serbisyo nga internal kay sa medicine ba ya internal masud sa atong kuan. So kani siya hawat unsa ni siya nga serbisyo sa kapulisan nga Internal Affairs Service. Unsay inyong role, unsay inyong papel, unsay inyong serbisyo nga ipaabot sa katawhan. Okay, so ang Provincial Internal Affairs Service, according to Section 39, we have the powers and function. Una, na tinatawag namin na motu proprio investigation once there will be an incident involving PNP personnel. According to Section 39, one of the functions of ES is to conduct motu proprio investigation. When we say motu proprio, automatic investigation without having wait for any complainant. Like for example, yung under paragraph A, section 39, discharge sa firearm. Ibig sabihin po niyan, pag ang pulis natin, pumutok yung baril. Kasi yung discharge sa firearm sa generic term, discharge sa firearm, whether ang pulis ay nagtatrabaho or naglasing in his private capacity, pag pumutok po yung baril, once the IAS knows that, based on report, the IAS will automatically conduct our own investigation
what happened to that incident. Yung kinukuha namin dito is yung pulis. Ano ba ang nangyari? Bakit ito pumutok? Kasi ang baril na yan po, hindi personal. That is issued to him by the government or by the people. So, he must be accountable. That is why we will conduct investigation not to find fault, but to know what really happened when he discharged his firearm. Yan ba ay performance of duty? Kung performance of duty, is it legitimate or justifiable? Well, kung hindi naman performance of duty yan, malaking problema. Kasi pag lasing ka, ang laking problema mo, kaibigan. So, this is the proper time na malaman ng community dito sa Biliran na you have this office. Pag mangyari yan, ipa-blatter nyo lang sa police station. Sigurado kayo, be responsible. Once there will be a report in the blatter, the police station will automatically send a message to the higher ups regarding the incident. Once nabasa ko yan, sa mga report namin, automatic po yan, I will not wait any instruction from higher ups, nor any complainant. I will automatically go to the field and conduct our motu proprio investigation. So, dyan, nangangalap ako ng mga ebidensya, tatanungin ko yung police, I will issue a memorandum directing him to explain ano ba ang nangyari. Then, if there are witnesses, I will require the witnesses to execute an affidavit. Ano ba nangyari? Then, I will also request the surrender of that firearms. Then, I will send it to crime laboratory para sa ballistic or gunpowder residue. So, from that, kung tapos na ang investigation ko, I will make ang tinatawag namin na motu proprio investigation report. Yung sa motu proprio investigation report naman, nagagawin ko after collecting the evidence of all evidence taken from the scene, from the witnesses. Diyan, ang purpose po dyan is to establish if there is a prima facie evidence na dapat ba filean ng complaint yung police. Kung makakita ko ng ebidensya na ang pulis talaga ito ay lasing lang, o even performance of duty pero he violated the so-called police operational procedure, then as Provincial Superintendent of Biliran, I will recommend submit a report to regional office that a complaint shall be filed against the PNP person concerned and let there be a pre-charge investigation be conducted. It is the proper forum where the police officer can submit his counter affidavit. Sasagutin niya. So ang lagay po niyan, being the investigating office, ako na po ang complainant. Hindi po yung community. So ako po yung complainant dyan. Ay, ako na kumimbestiga, ako ang provincial superintendent. It is my sublime duty to stand as the nominal complainant. Instead na yung private citizen pa. Pero kung ganyan, kung gusto naman ng private complainant, then para for the sake of delicadeza, I will let him stand as the private complainant. Pero kung hindi, I will insist ako ang magiging nominal complainant. Hindi naman ako sa private person eh. So dalawa po yan. Bakit nominal complainant? It's because by reason of my job, by reason of my position, I become the nominal complainant as a government officer. It is my responsibility to stand as the complainant on that particular incident against our co-police officer. Kaya tinawag po yung internal. Yung focus po namin dito, yung kapwa namin pulis. Yung IAS kasi po dyan, na parang ombudsman within the PNP organization. Ang pinakaibahan lang po, kami, kahit walang complainant, pag kami ay mag-imbestiga, the IAS will stand as the nominal complainant. I'll take for example, in the case of Mayor Espinosa. So it was the IAS who conducted the investigation. We did not wait any directive from higher ups. Nakita namin po yung spot report, so that is why we conducted the so-called motu proprio or automatic investigation. Yan po ang trabaho ng IAS. Basta pumutok yung baril, expect
na kami po ay pupunta doon, mag-iimbestiga. Kahit po yung performance of duty. Now, kung sa performance of duty naman, pag makita namin justifiable, according to law, according sa batas, kasi may mga tinatawag tayong justifiable. Pero kung hindi naman justifiable, then we have a problem. I will recommend that the personnel that the investigation be elevated to pre-charge investigation, which is equivalent sa prosecutor's office as preliminary investigation. Kasi I am dealing only with the administrative aspect. Iba po kasi yung criminal aspect. So ako more focus pa ako sa IAS, yung administrative aspect ng PNP personnel. That is one of the example. Marami kasi, matagal na rin ako sa serbisyo, parang inherent na yan sa amin. Pag ganyan, talagang ako as provincial superintendent in this place, kahit ako nasa Tacloban, ay bang mangyari talaga dito, I am under obligation to investigate. Why? Because if I will not, automatically ako ang matcha-charge ng neglect of duty. Actually, so far as the investigation is concerned, there was an incident here somewhere in Kawayan. I think alam niyo yun. So the Municipal Council of Kawayan requested to IAS for the conduct of impartial and pending investigation. Yung sa joint operation ng PDEA. I went there and conducted my own investigation. Now I have already through with my report and slowly did that. Tapos na. Sir, niyo ka sir nga ang IAS is the ombudsman within Parang ombudsman. Siya, Marshal Ombudsman sa PNP organization. So, ang inyong imbestigaran, dili lang siya ang within ang mga miyembro sa PNP. Kasi may jurisdiction lang po kami sa kapwa namin pulis. Ito, dili internal lang, talaga. So, dili mo limited lang sa inyong kapwa pulis kay imong example katong kang Mayor Espinosa. So, dili pa siya baya pulis. Di kasi yung aggressor, alleged aggressor was a police officer. Yung pumunta doon, di ba pulis? Basta Ay, okay. pulis yung involved, papasok kami doon. Ay, Diba okay. nangyari? Pati yung isang ibinigay mo, That is just may example. kasamang pulis. Example lang Okay. po yan na automatic yan. Basta bumutok yung baril, yung joke ko nga sa mga kapwa namin pulis, pag pumutok yung baril nyo, according to law, hindi na yan bang, yung sound. Ang sound niya is yes, yes, yes. Kasi imbestigahan ko po yan. Okay, automatic. katong imong gihatag nga example sa mayor is kwanto siya, naay police ka involved. O kasi the operating team was Okay. PNP. So Okay. that's why we have jurisdiction to investigate. So ang imong gihatag nga example sir is kana siya sa pag ingon kanang pag Pumutok yung baril. kuan lang siya. Mao na siya usa na siya sa abuses no, One sa of kuan. the incident that fall to motu proprio, ibig sabihin automatic investigation. Wala kailangan na complainant pupunta sa amin. Pumutok yan, ako mismo ang bababa sa baba, tapos mag-iimbestiga, kukuha ng mga witness, ang baril kukunin, tapos ipapadala sa crime lab. Ano bang nangyayari? So para sa kasayuran sa atong mga lumulupyo sa ordina, atong simplihon kay no ipasabot nato sa pinakasimple nga pamaagi para sa biliranon. Nga dili naman sila kinahanglan nga sila mismo ang mo stand as complainant kay kamo na ikaw na mo stand as complainant sa However, if it falls under Section 39, yung mga incident na yun, discharge of firearm, violation of human rights, ikalawa doon, when the detainee was hurt or died in the custody of prisoner, violation of police procedure, tsaka yung human rights na yan. So yun ang lilima yun. Pero, our job is not limited only to those 5 incidents na natawag automatic. I also cater citizens' complaint. For example, yung common kasi dyan, yung bawsi, yung asawa or girlfriend, nagreklamo sa pulis. Reklamo, usually, most often is actually, they're filing the complaint of bawsi, pero support yung talaga, support. Yun ang most common. Kasi, ewan ko kung bakit ba sila alam nilang may asawa. Nakakagusto pa sa pulis. Hindi na nila alam yung pagkuha ng wallet ng pulis. Nasa loob niya sibuyas lang. Iiyak lang kayo. Joke lang po ha. para That sibuyas. is common kasi Okay. marami dyan. Citizens complaint. Kasi yan pinagkaibahan ng nominal complaint.
Ang nominal complainant, kami sa PNP by reason sa trabaho namin. Yung ikalawang complaint na yan, citizen's complaint. It is a complaint filed by a private citizen for he was allegedly her rights was violated by a police officer. Pwede pumunta sa opisina namin, doon siya lang file ng complaint. Pwede. Basta police yung subject, ha? Wag lang iba kasi wala kaming jurisdiction. So kung pumunta sa opisina, kung wala silang affidavit, akong kukuha ng affidavit nila. Tapos kung kulang ng ebidensya, siyempre, hindi naman pwede, mag-rely lang ako sa affidavit of complaint. Kaya, for example, kung binugbog, I will require the complainant or assist the complainant medical. O ano pa, tapos may witness ba kayo? May witness, puntahan dito. Kasi I don't want to file the complaint haphazard. Sabihin ng community, kapag police pinulungan na dismiss. Yun. However, if they have also lawyer, I give them the liberty. So may lawyer kayo, siya na lamang prepare. Pero kung wala kayo, mag-test kayo sa English police sa akin. Ha? I have actually here an investigator. I am the provincial superintendent. I am also the inspector. Kasi one of my job here in AIAS is to conduct inspection to all police stations and units. Regardless kung separate unit, CIDG, maritime, basta lahat ng police unit dito, I am under obligation to inspect. Saka yung in terms of jurisdiction, sabihin, about kung iyan ay assign sa maritime, pwede mo reklamo? Lahat po. Lahat ng police na assign dito sa biliran, we have jurisdiction. So you can file a complaint. Basta maayos lang na complaint. Yung combat, sustainable, hindi lang dahil nag-away, gusto lang ma-win back ng babae yung police, magreklamo. Pero at the end of the day, this is based on experience. Pag nagkabalikan, wala na. Wala na, parang... Ikaw na ikakontra. Ako na ang... Ikaw na ang kakontra sa pulis. At kung ano yan sa akin, normal na lang yan na nagagalit sila. Okay lang yan kasi that is my job. That's Part the nature of my job. Hindi naman laging nagagalit sila. Sa mo to siya, sir, akong gusto ipaklaro sa mga Sige. bilirano, no, nga, kaya tingalig mapahiya tapag nga to nga dili di ay atil, no, kay at least makasabot sila kung asa or hain dapita ang kayang dawaton or pwedeng dawaton sa IAS. All kinds of complaint, provided yung pag-file ng complaint is proper under Rule 4, yung complaint, hindi pwede yung buka-buka lang, hindi yung marites. Dapat, kung magpapile ka ng complaint, dapat affidavit of complaint. Hindi pwedeng kuwan lang, certification. I don't think it is proper. So sir, naapod may fears, no? Tingalig naapoy Sige. kahadlok ang Sige, no bar dito, walang problema. Naay kahadlok ang biliranon or ang ordinaryo nga lumulupyo nga mo file ko og complaint sa IAS. Policeman siya nya, friend sila og sa akong i-file nga sa akong filean, ako ireklamo nga police. So dako og kuan nga imong chupion, imo siyang proteheran kay kabaro nimo. Mo na huna-huna sa posible I nga understand usa that. sa huna-hana. Karon sir kay naman may kahadlok nga nagduda mi nga tiyalig tabunan ra niya. Tungod kay mga legal matters man ni siya, no, nag-involve ni siya legal matters. Kaning ang inyong kuan mahadlok mi nga ma-technical. I-technical mi ninyo. Tingalig mo reklamo ta didto nya ma-dismiss ra gapon kay i-technical man mismo sa iyang section sa IAS. Kay friend man sila. May among hunahuna ba? That is Ang presumption. bukaw namo nga hunahuna ba? Kaya syempre, all aspect, amo ko ba yung hunahuna o no? Kaning how trained or how kung sa inyong qualifications nga nang kuha pa mo og kurso nga law para ingana ba kay mao gid nay posibleng dudahon nga nganong mo reklamo man ta sa IAS nga pareha mas lang kabaro tabunan lang nya i-technical nya ta. Ganito po kasi yun, ma'am. Kahit saan sa ngayon ng gobyerno, kahit sa private, kung talagang kabiran po yan. Ako, personally, maybe the measurement of a police officer doesn't depend on the training. It depends upon where you came From from. service. Family. Yung family, yung training sa'yo ng family mo. Ganito lang po yan. We are governed by the rule of law, not by men. What you're talking sometimes, we are talking about sometimes yung apprehension. Because minsan ina-apply yung rule of men, yung Google some price.
I am not a lawyer nor a graduate of Bachelor of Law. I'm only third year. However, makikita po yan kung talagang minamanipula yung papel sa report. Marado po yan. Kasi Technical. if- Technical. technical rules does not apply in administrative case. I am also a summary hearing officer. Summary hearing officer in IAS. We act as judge. I am also a prosecutor. I am also an investigator. I am also an evaluator. Ako rin ay titimpla ng kape ng boss ko. Lahat na kami, ma'am, kung kan, lahat na presyo, nadaanan ko rin yan. Pero isa lang masasabi ko, try nyo muna bago kayo Okay. matakot. So makapasalig yun nga mudol ta sa IAS, dili yun ni technicalon. Ay, hindi po kasi, ganito po yan, mama. Kasi I was assigned Northern Samar. Before here, I was assigned Northern Samar, Western Samar. I've been roaming around. This is the most peaceful place that I have gone to. Ako, Northern Samar, alam niyo naman yung Northern Samar. I went to mountains. Sabi ko nga, if God is in you, no one can be against you. Yung mga prensyon na yan, I understand kasi nangyari po noong unang panahon. Kami rin po ay magiging liable dyan. Pag obvious yan, talagang pwede kayo magreklamo sa amin. Ireklamo nyo kami. This is about accountability because we are all government employees, di ba? 713. Yung, nung una kasi, di ba, if you can recall, ang pulis, gusto mo pa-transfer, papaputok lang. Pagkabukas transfer na yan. Ngayon, magpaputok ka. Dalawa lang ang nangyayari sa iyo pag ma-confirm yan. Either dismissal from the service, dismissal ka, or demotion. Most common ngayon, yung mga bagong pulis, talagang tanggal. Magpaputok ka, yun nga ko sa amin sa opisina. Ilang putok ba yan? Sa 3. Oh, you charge him grave misconduct 3 counts. Agoy. Kada putok isang Oh, count. kasi nakikita lang kasi ng mga tao, minsan, nagkakaroon kayo ng sweeping judgment. Hindi nyo nakikita. Alam nyo ba, ang pulis masuspended ng 1 day, wala na pong bonus, walang RCA, lahat po yan deprived kasi ang bonus or RCA, clothing allowance, is not a right but a privilege. Pag ikaw ay masuspended kahit isang araw lang, wala na po yan. Yung bonus mo, 1 taon, wala na po yan. Yung replacement clothing allowance na every 3 years ibibigay yan, wala ka na po yan. Lahat ng allowances, wala po yan. So, kung mayroon man gumagawa ng ganun, seldom na lang po ngayon. I wish next time pag tayo ay magkausap, I will bring reports na dismiss ng mga pulis. Kasi our chief PNP now, all chief PNP actually, are very strict on that. Dito ba sa biliran may nagpaputok ba? Bigay nyo sa akin. Kasi dito sa biliran kasi I've been here for 7-8 months. Very peaceful. Yung pulis dito mababait. Mababait. Look at the uniform. I will give example of the uniform. I've been roaming around in biliran. Pag ako may makita na pulis, na naka-type B, sigurado bukas ang opisina ka. I just passed by sa may tulay. Yung pulis doon, yung gupit, parang na, pagupit ka. I-message mo sa messenger, yung picture mo. Ganun po kami kahigpit. That is the role of IAS. Yun po ang role namin, para kami tagabantay, tagagabay. On my part, as a PNP member, yung gusto ko yung tagagabay. Ginagabayan ko po yung mga pulis na hindi magkamali. We're just like your government employees, just like anybody. Sometimes we commit mistake. But that mistake, I assure you, hindi po yung kinakabiran. Kami po, marami na po yung insidente na mga malalaki. I have gone through several investigations na malalaki. Napakahirap, pero wala po kami magagawa sa IAS, kundi kaya nga may tinatawag na ang branch sa amin is anti-police. Kami sa IAS, kasi iniimbestiga namin kapapulis. Ang trabaho kasi ng IAS, mag-imbestiga, mag-prosecute. Kung naimbestigahan, kakasuhan. At the same time, ang complainant, pag walang abogado, we will stand as the prosecutor. We also stand as a summary hearing officer, as a judge. So, complete na po kami sa opisina. Kahit lang kami hindi marami, kinakaya na po namin. Basta yun lang ko, marami pa kasi yan. Like,
inspection ko. I didn't want to see any detainee na mayroong yung lace. Punta kayo ng mga police station ngayon. Look at the detainees, your relatives kung may lace. Kasi lace. Yung ba short pass na may tali. O yung mga tali sa mga police station. Puntahan nyo po. Kung meron pa kayong makita, sabihin nyo sa akin. O mismo, punta. Maayos Kasi, na. if a detainee died in our custody, kasi one of the Motoprop president yan, if the detainee died in our custody, especially kung nasa custodial facility na yan, sinabi ng pulisar, napakamatay. During my inspection, I conducted inspection ko yan. Yung short mo, tanggalin ang tali, yung lahat yan tanggalin. Kasi preventive action yan. So, ibig sabihin, the detainee is under your custody. It is your sublime obligation to keep him safe. Alam nyo na may tali, bakit nyo hindi tinanggalan? Pag makaskapo po yan, patay tayo. So, hindi po madali ang pulis ngayon. Kasi, siguro, nagkukulang lang kami pag-inform sa mga tao na si Kuan, nakasuhan, na-suspended. Si Kuan, nakasuhan, na-dismiss. Siguro, dapat ibigay niyo, i-recommend namin sa community na ito ang nangyayari sa PNP. This is accountability. Yung siguro ang kulang lang ng tao ay malaman nila. Transparency. Mauwaw po na sir, og ipasabot nga na-suspended si Kuan. Diri kay Kuan man ito sa kay kasi Pero okay lang po. siyempre kay that is reality. Kasi alam niyo po nung napakamahirap po yung pulis. Pwede mag-file sa ombudsman, pwede mag-file kay chief of police, pwede mayor, kay pleb. Sa lahat na, sa Napol ka pwede mag-file, pwede sa IAS. Marami pong nireklamuhan. Marami pong nag-iimbestiga sa IAS. Mahirap po maging pulis ngayong panahon. So maayo gid ay sir nga nanay presence ang IAS dinhi sa provincial office kay para mo samot maghirot ang usa ka pulis kay once nga tiaw usa ko manakay nakakot nanay complaint sa imo nya masuspend mo ang inyong mga benefits na nga wagtang. Siguro. Kawawa Oo. yung mga bata. Oo. Ako ko sa summary hearing officer, I always bear in mind, pag ito masuspende, kawawa yung mga anak. Walang bonus, siyempre pag Christmas yung mga anak eh. Kaya dapat magtrabaho. Pero dito sa biliran naman, I am proud to say na in my 7 months stay, kung meron man nagkakamali, manageable. Yung minsan ang complainant din ang umaatras eh. Wala kaming magawa kasi yung complainant hindi nag-affidavit. Gusto lang pupunta sa opisina, sir, gusto ko makausap siya. Sabi ko, ma'am, hindi naman tulupon dito. Pero for the sake na makontento yung complainant, sige na lang, pinapag-confrontation ko na lang. Pero actually, when you went to our office, para sa akin, dapat sana filing of the complaint. Pero there are really complainant who are adamant, gusto lang makausap. Makikistorya lang. So mga babae, yung mga gigalo dyan, nahihiwalay ng kanyang boyfriend na pulis. Siyempre ba yun, kahit hindi asawa, dating relationship, para ma-win back, ireklamo. Siyempre yung pulis, natakot din masuspende, pag mag-file ng formal complaint, pabalik na lang. Pero, may message to them, yung mga babae, regain your dignity. Hindi, mahirap kasi yan, magbabalikan lang kayo. Kasi you have to regain your dignity. You cannot give what you do not have. Dapat ang love kasi, voluntary yan. Ako pumunta na sir, kaya di ba naiyon ka man sir nga kung pwede na dili ang kaninga complainant dili mo file ka muna. Ang diyan sa Motoproprio sa kanyang sa mandate ng IAS na Oo. Motoproprio investigation. There are incidents that are subject to Motoproprio investigation. Mga insidente na pangyayari na automatic iniimbestigahan ng IAS. Discharge sa firearm, pag pumutok yung baril ng pulis, automatic ang pulis po ay mag-iimbestiga kahit walang complainant. Sa may Okay. report. So ingon lang da siya na kay ang ako pong na gihapon ko akong gitanaw gihapon ba nga parada ng babae man ka nga mo reklamo nya. Mahadlok man sila laki mawang tangan sa trabaho di ayuhon si babae mo ayon mabalik na lang ko sa imo para way reklamo. Karon nakahibaw aware naman ka nga mao na ang sitwasyon. Nya dapay ang iyang sweldo ni lalaki di na maigo kay Levi's na Levi's. Kuan na lain-lain na ang nindawat kay suporda dito nya ang asawa gibalikan na lang kay para di mo reklamo. Karon okay la dili na lang jud ka mo reklamo di ana
ikaw mismo kay dili naman ang asawa mo reklamo. Dili ang iyas mo reklamo diha mismo sa pulis kay daghan namang naalaot sa mga yang pamilya, yang usa pa kalaing pamilya, pila ka pamilya ang naalaot kay ang iyang sweldo naglain bahin-bahin naman. On the part of the Internal Affairs Service, that is not subject to motu proprio Wala na investigation. siya. Hindi po yan automatic. We depend on the complainant, private complainant. Kasi that is sometimes a bit matter. And kasi we have to balance everything. Pag yan, I understand those complainant, pag tinanggal yan, sabihin mo pa, hindi man lang pulos ang maraming asawa. Kahit saan, talagang may hilig. Pero ilan lang kung pulos na ganun. Ilan lang po yan. Pero na-highlight lang dahil sa television, men sitting, kasi nung bata pa tayo, nakikita pulis sa TV, maraming babae. Hindi naman po yan lahat. Kahit anong agency, mayroon yan. Kasi that is a personal matter. Yung kwa sa amin, sa Internal Affairs Service, pag may complainant, actionan namin. Pero kung yun ay motu proprio incident, automatic investigation namin, discharge of firearm, when the detainees died in our custody, violation of personal procedure, violation of PUP, sa lilima yan, incidente. Pag yan ay mangyari, makita ko yan, wala akong magagawa kung hindi pumunta sa field to conduct automatic investigation. So, Other than that, we depend on the private complainant. Okay, so muna itong On gusto ipaklaro. instruction from higher ups. Kung mayroon galing taas na you conduct fact-finding investigation. Oo, so man ato gusto ipaklaro sa atong biliranon kay tingalig masugamak ta, no? Masugamak ta reklamo dito nga nagdahom ta nga igol na ta mo pada dito sa atong reklamo nya nagdahom ta nga iyas na amo padayon. Dire. So dili tanan nga iyas amo pasalig kun dili kadto la nga incident nga Okay, kuan. ako nga naman padayon na ba, simiring nga may ako interesa ko kuan. Nasilos ko. So atong Personal kana kung matter asa ra ang limitasyon pod sa Oh, kaya nga taan. Oo. barugan tanan sa iyas. Oh, kasi the sad truth there, based on my experience, hindi pang bababae, yung sa trabaho, being a summarizing officer, Oo. sometimes our effort is sometimes put to in vain. Kasi during the filing of the complaint, banyan. Pero pag summary hearing, kaso na. Ang problema dyan, ang babae hindi nag-a-appear na. Kamo na lay bahala. So, kami naman, as summary hearing officer, we are governed by the rule of law. Pag ang complainant hindi i-affirm ang affidavit of complaint niya, wala na yung evidentiary value. So, wala nang ebidensya. Kasi, tsaka naman, wala kaming power na i-contempt yung complainant. Wala kaming contempt power kasi admin lang yan. Oh. So, sometimes, napapagod na rin kami na reklamo sa summary hearing proceeding na hindi na nag-a-appear. Wala kami talagang magawa. Our hands are tied to that limitation kasi that is the right of the private complainant. So kung tanongin ng tao, maraming babae doon, yung problema kasi yung prosecute, yung presentation of evidence during the hearing kasi lagi yan may due process. Ang pulis po, siyempre kahit yung criminal may due process, pulis pa. Okay, sir. Dahil pangutanan si Anna Marie. Kasama mo ba yung pulis? Boy pa rin mo pulis? Dili. Mas kuan pa, mas bagsik pas pulis. Sige. 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 Sa tanong, ma'am? Ano po ba yung kamalian na nagagawa ng pulis? Suspension po ba kaagad yung... Hindi po. Sige. Or Paksa ka. may batayan po kayo kung gaano kabigat yung Oo. mali na? So, you are asking about the penalty. Yes, sir. Okay. May tinatawag kami yung mga offenses. Simple, least grave, grave. Simple offense, least grave offense, or grave offense. Yan, nag-i-start ng problema sa complaint. Citizen's complaint or nominal complaint. Kung kami, nominal complainant. Pag complete ng ebidensya, papailan. May magkakanda kami ng pre-charge investigation which is equivalent sa prosecutor as preliminary investigation. Diyan nagkakaroon ng pinapasabit ng counter affidavit yung pulis. Now, magsabit na ng pulis ang counter affidavit, kompleto yung prosecution. Doon, we will conduct pre-charge investigation to determine if there is probable cause
to charge. Kasi complaint pa lang. Wala pang kaso. Mag-iba pa yung kaso, may iba yung case. Pag during sa pre-charge investigation, ang purpose dyan is to determine kung may probable cause ba, may pinababasihan ba. If there will be doubt during the pre-charge, i-leave it yan for summary hearing proceeding. Doon ang proper forum. Natitingnan natin talaga bang may ebidensya. Dito kasi sa pre-charge, may pagdududa ba na nagawa ito ng pulis? Totoo ba? Kung may iota of the doubt sa being investigator, ay i-leave it yan sa pre-charge, sa summary hearing proceeding na. Sige, i-hearing natin yan kasi may pagdududa, posibleng ginawa ito. Bakit ba pupunta itong complainant from the mountain, magreklamo kung walang katotohanan? That is presumption. Yung iba naman, yung babae, nagreklamo sa opisina para ma-win back lang, mag-iba yan. So kung may probable cause na, ibig sabihin po yan, i-leave it for summary hearing. May kakasuhan na namin. Kakasuhan. Now, kung magkaso, during the summary hearing of the case, pasagutin ulit ang pulis. Sagot, answer ng tawag doon. Kasabit ng answer, mag-hearing. Ang tawag namin doon is preliminary hearing conference. This is just an administrative proceeding. Now, after the hearing, position paper, then the summary hearing now will make his resolution. Report of investigation. 1, whether or not may kasalanan ba wala. 2 yan. Kung may kasalanan, depende po yan. Ano bang charge? Grave. Let's talk about grave. Kasi I know you're referring to grave. Kasi in terms of dismissal, if the respondent is charged only for simple or least grave, it's not tantamount to dismissal. Pag simple kasi na offense, ang penalty po dyan is 1 to 30 days. Kasi 1 to 30 days, least grave is 31 to 49 days suspension. 59 days. Yung simple is 1 to 30 days, 1 to 30 days. Yung least grave is 31 to 59 days suspension. Suspension yan, ha? Ang kwan naman sa grave offense naman, suspension. 60 na. 6 pa yan. Sa grave, lagyan nyo ng minimum. Minimum muna. Minimum. Ang minimum po dyan, suspension. Ang una, minimum the minimum, 60. Medium of the minimum, 90. Maximum of the minimum is 180, 6 months. So the medium penalty for grave is actually demotion. So nakukukan na kayo, no? Nakukukan na kayo. Nakukonfuse na kayo kasi hindi nyo kasi ito forte. Ako, I admit, I'm not a lawyer. I'm just a summary hearing officer. That is the penalty. Let's talk about grave para hindi kayo makwan. Yung grave offense kasi, may tinatawag doon, di ba, grave. Mayroong penalty na ang minimum, may medium, may maximum. Ang minimum po ng suspension, tatlo rin yan. Ang minimum lang tayo usap sa suspension lang, ha. Tatlo po yan. The minimum is 60. The medium of the minimum penalty is 90. The maximum penalty of the minimum suspension, 180. Okay. However, dyan sa medium penalty, demotion lang. Demotion. Medium penalty. Di ba? Minimum, medium. Di ba? Para minimum, lagi ka dito baba, medium. Medium. So, ang medium dyan is demotion. Ang maximum is dismissal. Aside any 180, from 180 to That is dismissal. only the penalty of suspension and so far as the minimum penalty of pero grave. ang sakuan na siya, Sa medium penalty is demotion. Demotion. Dismissal. maximum penalty. Wala, no. Yan ang kuhan. Suspension lang eh. For example, let's take for example yung discharge of firearm. Sa pagkakalam ko, sa base sa mga trabaho namin, especially pag bagong pulis ka, lasing ka, it takes only 2 pages of decision. Naghirapan ka, nagkuhan ka sa tubig, nagpalamig ka, nakuhan ka dyan sa training, gumawa ka ng kagaguhan, nakuhan ka lang kahit lasing ka, it's not a valid excuse. Siguro dismissal ka. Tanggal ka. Okay.
So at least no, ang police is aware na diyan na sa ilang mga penalties ug sa ilang mga Actually, suspension. I've been teaching in PPSC noon for 3 years na walang bayad kasi this is actually my vocation. I am a graduate of a Bachelor of Secondary Education. Uy, Pulis ako. Maganda siya. Gusto kong magturo. Pero yun ang naging vocation ko para maging vocation talaga. You do not accept any monetary consideration kasi that is your vocation. Para din ang kapwa ko pulis, sabi ko nga, taga-gabay. Gusto lang gabayan para malaman nila. Kasi pag ang pulis alam nila yung batas, alam nila ng rules, matatakot yan. Right? Example, I will give example. Drinking in public places is prohibited. Entering cockpit arena is prohibited. Wala na kaming kaligayahan. Yan po, dahil yan sa experience ng noon. So kami, makikita mo kami, may nakita mo yung pulis ito nagdadaros, wala na, no? Hindi na Nagot sa sir? yung pulis ba nang nagdadaros, nagiinom? Wala na dadaro. Ito ba, nagwawala, Ay, okay. wala na. Wa- Kasi pag wala ka ngayon, mawawala ka sa serbisyo. Yun ang kuwan. Sir, at least ang police nakahibaw ng daan sa ilang minimum, maximum, o kanang medium nga Hindi po suspension yan and lahat. penalties. Hindi po kasi yan lahat. Kasi Tingnan mo our mas job in sabda. the PNP is very broad. Patrolling, investigation, Sa ilang peace- trainings, nagdugay ba yan ilang trainings? Labi agwa na mapil na ilang penalties. Actually, this is my opinion. This is an opinion. This is not to represent the IAS or PNP. Kasi I was also trained. Minsan kasi mahirap ka pakinig sa training. Tulog ka. Labi Kasi, nagtuunom kabuan o nga training. Siyempre, Tulog ka. gabi matutulog ka. Before ka matulog, mamasi-masi ka muna, exercise, pawis ka muna. Umaga, papawis. Sa lunch, papawis. Pag abot sa gabi, 11 o'clock, papapawis ka na naman. So, pagod ka na. So, paano ka pa makakapakinig niyan? So, minsan dyan, tutulak ko during those times, nakikita ko yung bata, gumaganon. I believe siguro this matter should be reconsidered na kung academic na, wag nang masyadong kasi dapat kasi ang pulis may alam sa batas. We are law enforcers. I am emphasizing this one. We are law enforcers. If you do not know the law, you don't have to have business in the law enforcement. You cannot give what you do not have. Okay. So, ang kanan siyang kuano kay ang IAS is mura naman siya, murag equivalent po siya og ombudsman. Murag ombudsman. Murag siya og ombudsman. Kung ikiha sila or naay complainant against sa ila, labi na especially sa naay mga operation, di ba? police Kung mo operation. fail sila sa operational procedures nga naay mo palpak, so i-complain sila. Karon, IAS ang mo handle sa ila. Kay asa kaso nga gi-file Complaint pa lang, complaint. sa complaint. Mag-iba po yung complaint, mag-iba yung kaso. Okay, sa complaint pa lang, IAS ang mo kapot. Kinahanglan sa police nga mo counter, mo tubag. During the pre-charge investigation, Okay, bisan ka ng mga may written man ang complaint, di ba? Nya affidavit mutubag. of complaint. Oo, inanan. So like mutubag pod ang gireklamo nga police nga Counter written affidavit. pod. Okay. Ang mapwede ba murag naaman tingali pulis ang murag abogado diha sa police organization. Pwede ba Yes. na nilang gamiton Oo. sa police? Actually, Pagtubag. pag performance of duty, sana nakikinig yung mga kapwa kapulis dito sa biliran. If you have service-related case, you can actually avail legal aid. Legal aid, yung legal service ng Philippine National Police. You can make a request to the provincial director, i-approve yun, then it will forward to the regional office, approvean din doon, pag-approve, no, doon. Yung lawyer na police yun, na lawyer, he will prepare the answer or counter affidavit of the personal. Dalawa po. Isa pa, kung in case naman hindi available yung legal kasi marami naming mga pulis, pwede po yung mga kapwa ko pulis, punta kayo ng PAO, Public Attorney's Office. Because there's a MOA between the PNP and the PAO that the PAO may assist the PNP from PO1 to PO4. Service-related case, they should assess and prepare the counter affidavit or answer of the respondent. And they can actually appear as counsel of the personnel.
Pero karon sir, sa present, sa legal officer din ha sa PNP, mao na we have kayo here, gamiton. meron tayo dito isa. So mao na siya gamiton. Pwede. For kasi- kuan, pwede, for oh. sa legal operation na po nila. That is available remedy. Kasi minsan naman kasi yung iba gusto mag-hire ng private lawyer, may mga kapatid dyan na abogado. So, that is just an option. It is your option kung doon ka kay attorney sa legal, sa PAW, ka, private lawyer, pwede ka. Kasi ganun talaga yon. Nasa option nila yon, yung respondent. Kung saan sila kukuha. Pero at least kung sa kuan good work related nga mga complaints sa kuan, naagid mo yung legal officer nga mo May, protect, mo mo sila, assist inyo, sa nila. mo assist sa inyo Mag-prepare sa answer o saka sa mag-stand as counsel. Even IAS, during the hearing of the case, the IAS, the respondent may file a motion requesting any IAS personnel to stand as their counsel de officio. Murag kami na lang. Para lang matapos pang hearing kasi memorandum galing taas na kung walang abogado yung respondent, siyempre, walang technical know-how. Upon the motion is request from the respondent, he may request the assistance of any ES personnel to be his counsel de officio. So, i-assist rin naman niya. Ako minsan, I am being called sometimes during the hearing as counsel de officio. In-assist ko yung respondent as if you're acting like a lawyer. Pero hindi ka lawyer. Counsel de officio. Ang tawag doon sa akin. So, Mayroon din kayong programa dyan. But that is during already in the hearing of the case. During the hearing of the case, if the respondent has no counsel, the respondent may request to the summary hearing officer that he may be assisted by IAS personnel to stand as his counsel de officio. okay. Ikaw sir kay ang imong trabaho is murag dual citizen ka man, regional o provincial Biliran province. Aron makasabot ang atong mga gusto mo avail sa serbisyo sa IAS, naakabay gibilin din nga personnel sa provincial office Oh, I have or I can give you my base nga ni akaradere. actually the one of my assignment in the regional office is the PCMU. I am the focal person yung Strategic Management Unit sa PGS, Performance Governance System. I am the focal person. So, pag may gagawin doon kasi may mga monthly report din yun, tsaka may mga meeting, as focal person, ako nang head doon. Pag wala na akong ginagawa doon, pumunta ko dito. Kung sa itong section ng imo dito sir, sa region? PCMU. PSMU. PSMU. Kung saan siyang PSMU sir? Strategic Management Unit. Okay. Strategy. Pero ang imong schedule din sir. Nabay Actually, bilin ka din na pwedeng duulan anytime. I have one personnel, my NUP. Tsaka they can call my number anytime. Kung sa number nimo sir, kaya ako ang amo mong i-textmate. Sasabihin naman ng iba. Yung sumasagot ba yun, sir? Of course. Accountability. May number, Text mate ka biliranon, kahit yung mga pulis, kung kailangan nyo ng counting advice, wag lang sa pera, you can call me kung mayroon kayong sa trabaho sa pagka-pulis, at saka yung mga private citizen. You can call my number, personal number, 0956 834 0275. O yung mga boyfriend and girlfriend dyan ng mga pulis, huwag na kayong tumawag sa akin. Personal niya. Nami text na mo sir. Kaya pulis dyan. Nani kuan kagahapon oh. Nani Anyway, Marites kasi kahapon. the PNP is 24/7. Kaya nga, Sunday, I will inspect this, after this activity, I will inspect mobile force, Nabal, Biliran, I will inspect the police station. Kaya, ganyan, ang trabaho ko. Okay, hapit na mahurot ang atong oras, sir. Sige. No? Kaning, at least Okay. na-enjoy me nga napaabot sa mga biliranon nga niya din siyang iya section nga pwedeng maduulan sa mga lumulupyo about complaints or Against against sa mga the PNP personnel. PNP personnel niya. Pwede po mo stand as complainant nga dili na Ano man ang kinahanglan ng complainant? mga pan. Depende yun. Pag yun, discharge sa firearm, violation moto proprio of ninyo nga procedure. Okay, mangayon na lang ni og hopefully no napatay other time nga mubalik ka dito I sa am very much registration. willing. I am very Okay. much willing kasi
This is my Okay, time. so mangayon namin sa imong short statement, karing closing statement Okay. para pahinumdum para sa atong mga lumulupyo sa biliran. In behalf of my director, Police Colonel Rinaldo de la Cruz, or Director of Reyes 8, I would like to tell everybody here in Biliran that our office is always open to you from Monday to Friday from 8 to 5. Kung hindi po yan open 8 to 5 beyond office hours, you can call my number kung may complaint kayo. Tapos kung gusto nyong may ng advice tungkol sa pulis, hindi lang po yung mga private citizen na, pati po yung mga pulis. Pwede kayong tumawag sa akin kung you need my advice. Mayroon dito si Ricardo Baula. Oh, pwede. Okay, ganito po yun. According to Supreme Court, there is no prescription in the filing of administrative case. Unlike in criminal, pag grave yan, 20 years. Sa administrative, for as long you are in the service, the PNP as jurisdiction, they can file their complaint. Kasi walang prescription period. Even if 10 years ago na nahitabo, sir, makafile nga Ang po. sabi po sa decision, walang prescription period while you are still in the service. So bisag why paso, dili mo Pero expire. tandaan nyo ha, according to law, he who releases the burden of proof. So kung magreklamo kayo, huwag kayong haphazard na filing. Kasi kami po sa IAS, nakadepende po sa inyo, sa mga tao nagreklamo. Huwag kayong bara-bara. Siguraduhin natin, pag mag-complain kayo, it must be Decidido. airtight. Decidido. Hindi lang kasi nagreklamo para lang ma-win back ng heart ng police. Hindi Okay. kayo, kasi yung effort po namin, Sige. mahal po yung diesel po ngayon, mapunta sa inyo. Okay, so thank you very much, sir, sa imong pagpasabot, no, nga at least kung asa ra kutob ang atong pagreklamo o once mo reklamo ta, desidido. Dili kay papikpikan na galing ta, agoy, na lumo ang atong kasing-kasing. So thank you very much, kang Sir Okay, ma'am. Ripalda, kang Ana Marie, kang Arthur, kang Joanne, kang si Pigos, ang among provincial manager si Rodrigo Victoria is not available karon. To siya sa opisina kay napud siya ay meeting, no Zoom meeting nga dili pwedeng mabiyaan. So tulo na ka episode sa among bag-o pag-open, no. Tibok buwan sa Abril wala gyud siya ka-attend tungod sa mga kalihukan pud nga ning conflict sa iyang schedule. But sa gihapon amo mong giawhag atong mga sulitig paminaw magpadayon na ni among radio program ini nga tuig hangtod Disyembre. As sa among schedule nga kada regular ginamo is Huwebes alas 11 antak na sa udto kutob sa alas 12 karon nag-special lang mitungod hasta last Friday, no, nag-special ni program tungod kay naghabol mi to complete our 4 episodes for the month of April aron mainsakto ang among bayad sa among schedules. So regular na ninyong mabati ang among programa. Ug hopefully magpadayon mo sa pagpaminaw tungod kay government programs ang among ihatod sa inyo nga angay ninyo matagamtaman ug angay ninyo nga mapahimuslan para sa atong kaayuhan. So again, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong udto sa atong tanan. Para sa inyong mga kahilingan.